Ang pelikula ay nagsimula sa taong 1990 bago ang digmaan. Si Chris ay kumukuha ng entrance exam sa college habang hinihintay naman siya ng ate niya na si Michelle sa labas. Mamaya natapos kaagad ni Chris ang exam niya na ikinagulat ng guro niya. Si Einstein daw ay inabot ng 3 araw sa exam na ito at sinabi naman ng ate niya sa kanya na ang daya niya daw kasi mauuna pa siya sa college kesa sa kanya. Pero sinabi ni Chris na hindi daw siya pupunta sa college, kumuha lang daw siya ng exam dahil gusto ng mga magulang nila pero tingin niya daw ay hindi pa siya handa. Sinabi naman ng ate niya sa kanya na sobrang talino niya daw at hindi daw siya dapat manatili sa kwarto niya lang. Pwede niya daw mabago ang mundo gamit ang utak niya. Sa huli, pumayag na din si Chris na pumunta sa college. Okay, to buy me pizza. Sunod isang flashback ang pinakita kung saan ang mga robots ay ginawa sa taong 1955 para tumulong sa mga trabaho ng tao. Sa ilang taon hindi sila nagrereklamo pero paglipas ng panahon ay nagsawa na din sila sa buhay na ibinigay sa kanila at nagdemand na magkaroon ng sariling buhay nila. Libo-libong mga robots ang nagmartsa sa daanan na pinapangunahan ni Mr. Peanut para ipaglaban ang sariling karapatan nila. At kasunod nito isang digmaan ang nangyari sa pagitan ng mga robots at mga tao. Ang mga tao ay lumaban ng 2 taon pero sila ay natalo hanggang sa dumating si Ethan Skate. Isang visionary at ang founder ng Centre Technologies. Naimbento niya ang Neurocaster, isang device na may kakayahang ikonekta ang isip ng tao sa katawan ng mga robots. Gamit ito, nagawa na ng mga tao lumaban at makipagsabayan sa mga robots, at pagkatapos ng ilang linggo ang digmaan ay natapos na din. Pinirmahan ni Mr. Peanut ang pagsuko nila at mahigit 6,000 mga robots ang ikinulong sa Centre Exclusion Zone. Isang facility na may laking 100,000 milya kwadrado na desyerto sa timog kanluran ng Amerika. Ang Neurocaster na nagpanalo sa digmaan ay ngayon nagkaroon na ng bersyon na pwedeng magamit ng mga tao sa trabaho at sa paglalaro. Sa kasalukuyan, taong 1994 pagkatapos ng digmaan, si Michelle ay pumasok sa paaralan niya at tumanggi siyang magsuot ng Neurocaster, kaya pinatawag siya sa principal office. Kung saan dito malalaman natin na mag-isa na lang pala siya, dahil ang mga magulang niya at ang kapatid niya ay namatay na, hindi sa digmaan kundi sa isang aksidente. Can I go now? Mamaya siya ay umuwi na kung saan naabutan niya si Ted na natutulog habang suot ang Neurocaster niya. Si Ted ang umampon sa kanya sa foster homes. Mamaya, si Michelle ay nakarinig ng ingay sa labas, kaya tiningnan niya ito. Nang may makita siya ay agad siyang tumakbo sa loob ng bahay at sinubukan niyang gisingin si Ted. Pero may bigla na lang pumasok sa bahay nila at ito ay isang robot kaya agad nagtago si Michelle sa ilalim ng higaan. Pero nakita pa din siya ng robot at tinanong siya ni Michelle kung anong gusto niya. Tinuro siya ng robot pero hindi daw maintindihan ni Michelle ang gusto niyang sabihin. Me? Why? Sunod tinuro ng robot ang litrato ni Chris at siya daw si Chris. Why are you here? Si Michelle ay nagalit at pinababalik niya sa kanya ang litrato at nasipa niya ang robot habang naabutan naman sila ni Ted. Si Ted ay nagalit at itinulak niya si Michelle. Paalisin niya daw ang robot dahil siya daw ang mananagot kapag nalaman ng mga otoridad na may robot sa bahay niya. Pero tinulak siya ng robot at sila ay naglaban. Come on, you little toothy. Mamaya, tatawag na sana ng pulis si Ted pero teniser siya ni Michelle. Sunod si Michelle at si Chris ay umalis at mamaya huminto sila sa Fort Hull dahil nasira ang sasakyan habang tinitigan naman ni Chris ang isang gusali sa malayo. Tinawag ni Michelle si Chris at tinanong niya siya kung paano daw nangyari na nandito siya dahil siya daw ay namatay na. Sinabi naman ni Chris na hindi niya din daw alam pero ang totoong katawan niya daw ay nandito pa sa mundo at tinanong naman ni Michelle kung paano daw nila ito mahahanap at itinuro naman ni Chris ang sentre. Pero sinabi ni Michelle na marami daw sentre sa buong mundo paano daw nila malalaman kung saan siya at sinabi naman ni Chris na ang nakakaalam daw kung saan siya ay ang isang doktor na nakasuot ng salamin. Kung saan agad naman naalala ni Michelle ang doktor na nagbalita sa kanya na patay na daw si Chris pagkatapos ng aksidente nila. Tinuro ni Chris ang lokasyon ng doktor pero sinabi ni Michelle na ito daw ay nasa gitna ng exclusion zone. Ito daw ay isang lugar na ginawa para hindi makatakas ang mga robot kaya paano daw sila makakapasok dito. Sunod nakita nila ang isang karton ng package sa likod ng sasakyan na galing daw sa exclusion zone.
Kung sino daw ang may-ari ng karton ay siguradong alam kung paano pumasok sa exclusion zone, kaya pumunta sila sa New Mexico. Sa sunod na araw, dumating na sila sa New Mexico at pinuntahan nila ang address sa package. Kung saan nakita nila ang nagde-deliver ng package na si Keats, habang siya ay hinol-hold up ng isang lalaki, pero tinulungan siya ng kasama niyang robot na si Herman at natalo nila ang holdover. Come and get his feet. Sunod sumakay na sila sa truck, kung saan bago umalis ay pasekreto namang sumakay sina Michelle at Chris sa likod. Samantala sa ibang lugar nakita ng isang lalaki ang sasakyang iniwan ni Michelle. Mamaya ang truck na sinasakyan ni Michelle ay nakarating na sa exclusion zone. Binuksan na ni Keats ang likod ng truck para kunin ang mga gamit nila at lumalabas na sila pala ay nagbebenta ng mga nakaw na gamit at ang pinuntahan nila ay ang lungga nila malapit sa exclusion zone. I got no food! What do you mean you got no food, man? We got lunchboxes. Go eat a lunchbox. Mamaya habang sila ay nagtatalo, ay pasekreto namang pumasok sa lungga nila sina Michelle at nasagi ni Chris ang isa sa mga laruan at narinig ito ni Keats. Which one of you touched my bag? Nahuli nila ang dalawa at tinanong sila ni Keats kung ano daw ang kailangan nila. Lemonhead, you looking for trouble? Back off. Sinabi ni Michelle na kailangan daw nilang makapasok sa exclusion zone. Hindi naman sila pinayagan ni Keats dahil hindi daw pambata ang lugar na yon at mamamatay lang daw sila sa loob. Sinabi ni Keats na bumalik na daw sila sa pinanggalingan nila at kalimutan na lang daw nila ang lahat ng nakita nila. Pero bigla na lang gumalaw ang elevator na ikinagulat nila at tinanong ni Keats kung may kasama daw ba na iba sina Michelle at sinabi naman nila na wala daw. Sila ay naghanda, nagtago ang dalawang robot kung saan magkasama naman si Keats at Michelle. Mamaya, bumukas na ang elevator at ang laman nito ay isang robot. Siya si Colonel Bradbury at sinabi niyang ang lugar daw ngayon ay nasa jurisdiksyon na ng Robot Deactivation Task Force. Pinataas niya ang kamay nila at inaaresto niya daw si Michelle sa pag-atake kay Ted, pagnakaw ng sasakyan at pagtago sa isang kalaban ng bansa. Holy crap. I want a lawyer. Hinanap niya ang robot pero sinabi ni Keats na wala daw silang tinatagong robots pero si Bradbury ay hindi naniniwala sa kanya at mamaya nagpakawala si Herman ng kuryente pero agad itong nalaman ni Bradbury at ginawa niyang panagdala si Keats. Babarilin na sana ni Bradbury ang dalawang robots pero pinalo siya ni Michelle at namatay ang ilaw. Give up the bot. Binaril siya ni Keats pero hindi ito tumatalab sa kanya at sinakal niya siya pero biglang lumabas sina Michelle at Chris at susuko na daw sila. Pinapalayo niya si Michelle sa robot dahil i-deactivate niya na daw ito pero si Michelle ay hindi pumayag at bigla naman hinulog ni Herman ang isang bakal kay Bradbury at silang lahat ay tumakas. Pero nabaril ni Bradbury ang sasakyan nila at ito ay tumilapon. Sunod babarilin na sana ni Bradbury si Chris pero sinuntok siya ni Herman at pinagtulungan ng dalawang robot si Bradbury. At sa huli, binunggo siya ni Michelle ng isang tractor at sa wakas nakatakas na sila. Pero nakapasok sila sa loob ng exclusion zone at hindi na daw sila makakalabas pa sabi ni Keats. No way out! We live here now. Congratulations. Sinisi ni Keats si Michelle sa nangyari sa kanila, pero sinabi ni Michelle na hindi daw siya nagsisisi dahil ginagawa niya daw ito para sa kapatid niya. Siya daw ngayon ay nagkokontrol sa robot pero hindi niya daw alam kung nasaan siya. Ang nakakaalam lang daw ay ang doktor na nagbigay sa kanya sa sentre at siya daw ay nasa Tabletop Mountain. Sunod binuksan nila Keats ang sekretong storage nila sa loob ng exclusion at dito ginamit ni Herm ang sariling sasakyan niya. Nakipag-deal sa kanila si Michelle na pag tinulungan daw nila sila, ay siguradong alam din daw ng doktor kung paano lumabas sa exclusion zone, kaya sila ay magkasamang umalis sakay ng isang van habang buhat-buhat ito ni Herman. Tinanong ni Michelle si Keats at Herman kung paano daw sila nagkakilala at sinabi naman nila na sa digmaan daw. Napalibutan daw si Keats ng mga robot at niligtas daw siya ni Herman. Samantala sa ibang lugar pinagalitan ni Skates ang dalawang tao niya dahil nagloloko daw ang system nila sa Neurocaster. Sinabi naman ng dalawa na dahil wala daw si Chris. Hindi daw ang katawan niya kundi ang isip niya. Meron daw butas sa firewall nila at ito ang dahilan kaya nakakalabas ang isip ni Chris. Pag hindi daw ito napigilan kaagad ay magkukolaps ang kumpanya nila sa ilang araw lang. Sunod tinawagan ni Skates si Bradbury at pinapahuli niya sa kanya si Michelle at si Chris dahil hindi daw sila pwedeng pumunta sa exclusion zone dahil sa peace treaty.
Samantala, nakarating na sina Michelle sa Tabletop Mountain pero inatake sila ng ibang mga robots. Nahuli sila at dinala nila sila sa malapit na abandonadong mall na may pangalang Blue Sky Acres, kung saan sa loob nakita nila ang isang komunidad ng mga robots. Mamaya dinala sila sa leader ng mga robots, kung saan ito ay si Mr. Peanut. Sinabi ni Mr. Peanut na hinuli daw sila dahil akala daw nila sila ay isang scavenger, at sinabi naman ni Michelle na hinahanap daw nila ang isang doktor at kailangan daw nila ang tulong nila. Tinanong ni Herman kung ano daw ang lugar na ito at sinabi naman ni Mr. Peanut na isa daw itong paraiso sa gitna ng desyerto para sa kapakanan ng mga robots. Sa lugar daw na ito ay nagagawa ng mga robots ang gusto nila na malaya at malayo sa mga abusadong mga tao. Gusto daw silang tulungan ni Mr. Peanut pero ang presensya daw nila sa lugar ay pwedeng magdulot ng rason para wasakin ng sentre ang lugar nila. Kaya ang pwede lang daw nilang maitulong ay ihatid sila sa pupuntahan nila. Tinanong din ni Mr. Peanut kung bakit daw ninakaw ng sentre ang katawan ni Chris pero hindi din daw alam ito ni Michelle. Inamin naman ni Mr. Peanut ang katotohanan na meron daw talagang isang doktor dito. Ang doktor daw ay si Dr. Amherst pero pinaalis niya daw siya dahil sa peace treaty na nagbabawal sa kanila na kumukop ng tao. Hindi niya daw isa sa alang-alang ang kapakanan ng mga robot dahil lang sa isang tao at pareho din daw sa kanila. Sa gabi, pinuntahan ng isang robot sina Michelle at hinahanap niya daw si Chris. May binigay daw na isang sulat si Dr. Amherst sa kanya bago siya umalis at pinapabigay niya daw ito kay Chris kapag nakita niya siya. Nakalagay sa sulat ang isang address at puntahan daw ito ni Chris, maghihintay daw sa kanya si Dr. Clark. Ang lugar daw ay nasa gitna ng teritoryo ng scavenger pero tutulungan daw sila ni Mr. Peanut. Ang treaty daw ay nagbabawal sa kanila na kumukop ng tao pero hindi daw ibig sabihin na hindi na nila sila pwedeng tulungan umalis. Bago umalis, nagtraining muna sila habang nakarating na din sa lugar si Bradbury at nakita niya sila bago umalis. Sa gabi, nakarating na sila sa address sa sulat at habang ginagalugad nila ang lugar ay inatake sila ng mga scavenger. Tumakbo sila sa isang gusali na may bungo pero ang pinto ay ayaw bumukas kaya sila ay napalibutan. Pero bigla na lang nagbukas ang mga ilaw at isang tugtog ang tumunog bago sila nahulog sa isang sekretong lagusan. Sa loob, nakita na nila si Dr. Amherst kung saan nagalit sa kanya si Michelle at tinanong niya kung nasaan daw ang kapatid niya at bakit daw nila siya kinuha. Sinabi naman ng doktor na nasa Center Islands campus sa shuttle daw. Lumalabas na pagkatapos ng aksidente nila, si Chris daw ay nakumatos at nakita nila ang taglay na talino ng utak ni Chris. Si Chris daw ang dahilan kung bakit nakumpleto ni Skate ang Neurocaster at kung bakit nanalo sila sa digmaan laban sa mga robots. Kung hindi daw nila ito ginawa ay mamamatay lang din daw si Chris sa hospital. Pero pagkatapos daw ng isang taon sa pangangalaga nila ay biglang na lang nagkamalay si Chris. Sinabihan daw ni Amherst si Skate na palayain si Chris, pero tinakot daw siya nito na papatayin siya kaya tumakbo siya. Pero bago tumakas gumawa daw siya ng isang koneksyon para makalabas ang isip ni Chris sa labas, at siya din daw ang nag-utos sa kanya na pumunta sa Blue Sky Acre. Sunod sinabi ni Michelle na kailangan daw nilang iligtas si Chris at kailangan daw tumulong ni Amherst, pero bigla na lang dumating si Bradbury. Nilabanan ni Mr. Peanut si Bradbury habang tumakas naman ang iba sa labas pero may bigla na lang na dumating na mga sundalo at nilabanan nila sila. Samantala, natalo naman ni Bradbury si Mr. Peanut sa loob ng gusali at sinabi niyang nilabag daw ni Mr. Peanut ang peace treaty at kasalanan niya daw ito. Sunod may bigla na lang na dumating na mga sundalo sa lugar ng mga robot sa Blue Sky Acre. Lumabas na si Bradbury at pinapasuko niya si Michelle pero pinatakas sila ni Dr. Amherst at hinarangan niya si Bradbury dahil hindi daw siya pwedeng pumatay ng mga tao pero pinatay siya ni Skate habang gamit ang isang robot. Samantala habang tumatakas nakuha ng mga sundalo si Chris habang niligtas naman ni Bradbury si Michelle. Go home.
Sa huli umalis na ang lahat ng mga sundalo at iniwan nila sila habang ang Blue Iski Acre ay nawasak na din, pati ang iba sa mga robots. I'm so sorry, my friend. Dinala ni Bradbury si Chris sa shuttle kung saan nakita niya ang katawan niya at si Skate. Nagalit si Bradbury kay Skate dahil sa pagsisinungaling niya, si Chris pala daw ay isang bata at hindi isang robot. Sinabi naman sa kanya ni Skate na wala daw siyang pakialam, ang digmaan daw na ipinanalo nila ay kagagawan niya at ng batang hawak niya. Ginagawa niya lang daw ang trabaho niya para mapaganda ang buhay ng tao. Sinabi naman sa kanya ni Bradbury na baka daw nababaliw na siya. Sunod binalik na nila ang isip ni Chris sa katawan niya. Samantala si Michelle ay nalulungkot dahil 2 beses na daw na nawala sa kanya ang kapatid niya pero sinabi sa kanya ni Keats na wag daw siyang sumuko, hindi lang daw si Chris ang espesyal sa pamilya nila. At tutulong din daw siya para makuha nila ulit si Chris. Mamaya nag-usat silang lahat at napagdesisyonan nilang lusubin ang sentre. Sinabi ni Mr. Peanut na pero natalo na daw sila noon sa digmaan at sinabi naman ni Michelle na dahil daw hawak nila si Chris. Kapag dinala daw nila siya kay Chris ay hindi na daw sila mananalo sa kanila. I don't care if I never get back! Hell, I guess I'd better go get my head. Battle and meet together. Sunod pumunta na sila sa shuttle sakay ng mga trucks. Sa sunod na araw dumating na sila sa shuttle at inatake nila ang sentre. You think they noticed? I don't know. Nakita sila ni Skate sa kamera at natawa na lang siya at inutosan niya lahat ng mga tauhan niya na tapusin sila. Habang nilalabanan ni Keats ang mga sundalo ay pumasok naman sa loob ng sentre sina Michelle. Mamaya dumating na din ang ibang mga robots at tinulungan nila sina Keats. Oh, it's on now! Samantala, nakita na ni Michelle si Chris at kinausap niya siya gamit ang Neurocaster, habang kumilos na din si Skates at ginamit niya ang sariling robot niya. Nagharap na din ulit si Bradbury at si Mr. Peanut. Kung saan tinanong siya ni Bradbury na pagkatapos daw ng mga nangyari sa mga robot sa mall ay bakit lumalaban pa din siya, at sinabi naman ni Mr. Peanut na para daw ito sa kalayaan nila. Sunod binaba ni Bradbury ang baril niya at sinabi niya kay Mr. Peanut kung nasaan si Skate. Tinanong ni Mr. Peanut kung bakit niya daw ito ginagawa at sinabi naman ni Bradbury na dahil daw sa wakas ay nakakita na siya ng mas hindi pa tao kisa sa robot at nag-log off na siya. Samantala nakausap na ni Michelle si Chris at niyaya niya siya na umalis pero sinabi ni Chris na kailangan niya daw siyang patayin para mawasak ang sentre at si Michelle daw ang gusto niyang gumawa nito. Samantala ang sagupaan ay nagpatuloy at nasira si Herman, habang nag-log off naman si Skates pero naabutan siya ni Mr. Peanut. Samantala si Michelle ay tumanggi na sundin ang gusto ni Chris dahil ayaw niya daw siyang mawala ulit. Pero kinumbinsi siya ni Chris dahil siya lang daw ang makakapagbago sa mundo. At mamaya, sa wakas ay pinatay na din ni Michelle ang machine na kinalalagyan ni Chris at ang mga sundalong robots ay nagsibagsakan. Yeah! We won! Habang si Skates naman ay nagalit. Kinausap ni Keats si Herman at sinabing niyang nanalo daw sila at hindi niya daw alam ang gagawin niya ngayon na wala na daw siya pero buhay pa pala si Herman at meron pa pala siyang mas maliit na bersyon niya. Sunod pinuntahan nila si Michelle at nakita nila siyang umiiyak. Samantala, pagkatapos ng pagkamatay ni Chris, karamihan ng teknolohiya sa mundo ay huminto na din na ikinapanik ng mga tao. Nalaman na din ng mga tao ang ginawa ni Skates kay Chris at siya ay inaresto, habang ang ibang mga tao naman ay nananawagan na buwagin na ang robot exclusion zone. Sunod ipinaliwanag ni Michelle sa mga tao ang masamang dulot ng Neurocaster sa buhay nila at mas maganda daw na mabuhay sila sa realidad at totoong buhay. Maraming tao daw sa paligid nila ang pwede nilang makausap at kung gusto daw nila ng kasama ay pwede daw nila siyang puntahan dahil magsisimula daw sila ulit. Sa huling eksena, makikita natin ang robot ni Chris sa basurahan, at siya ay gumalaw ulit. Maraming salamat sa panunood, like and subscribe my channel for more videos.